Hindi lahat ng minamahal ay nagtatagal. Hindi lahat ng nagtatagal ay tunay na minamahal. Pero ang tunay na dakilang pag-ibig, kahit isang beses lang dumating, sapat na para bumuo ng isang buhay. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakapagod ang buong maghapon hanggang gabi. Pero masaya ako. At si Santino, napakakulit niya. Natatawa ako. Ang ingay niya kasi sa color game. Parang siya yung may-ari ng pwesto eh. Pero kung hindi ako pagod, baka mas magtagal pa kami. Pero mas gusto kong magpahinga kasi pagod na talaga ako. Kaya ito, pagka uwi namin, nahiga na ako sa kama ni Santino. Siya daw maliligo muna kasi pinagpawisan daw siya kanina sa peryahan. Paano hindi pagpapawisan? Sigaw siya ng sigaw doon sa mga sinakyan namin. Tapos ang ingay niya doon sa peryahan. Siya yung nagtatawag ng tataya. Diyos ko. Sa madaling salita, masaya kasama si Santino. Kaya ito, habang nakahiga ako, nakapikit lang yung mga mata ko. Sa paglipas ng mga sandali, naramdaman ko na pumasok na sa silid si Santino. At ito, nahiga na din siya sa tabi ko. Tahimik ang gabi. Tanging mga kulisap sa labas ang ingay na maririnig mo. At mula sa nakabukas na bintana, pumapasok ang malamig na simoy ng hangin. Sa paglipas ng mga sandali, nakakatulog na talaga ako. Kaya lang, bigla ako nagising. Kasi naman, may pumasok na kamay sa loob ng damit ko. Grabe, nakikiliti ako. Sobrang kiliti. Kasi naman, si Santino, pinaglalaroan na naman yung utong ko. Diyos ko talaga. At sa sobrang kiliti na nararamdaman ko, may isang bagay na hindi ko napigilan. Akala ko, naiihi lang ako. Pero gagi, bigla akong nilabasan. Hala, anong nangyari? Tanong ko sa sarili ko. Gagi, bakit nangyari to? Para akong biglang napagod sa nangyari. Di na ako nakatayo at hinayaan ko na lang si Santino sa ginagawa niya. Basta ako, matutulog na ako kahit basa ako. Sa paglipas ng buong gabi, nang magising ako, tulog pa si Santino. Tapos naalala ko yung nangyari kagabi. Kaya kumuha agad ako ng towel tapos diretso sa banyo. At nang buksan ko yung brief ko, nagkit. Gagi talaga. Kaya naligo na ako at naglaba na ako ng brief ko. At baka langgamin. Pagkatapos maligo, nagtapis lang ako tapos lumabas ako ng bahay at sinampay ko yung brief. Pagbalik ko sa kwarto, nakahiga pa din si Santino pero gising na siya. Habang hawak yung telepono niya. Napatingin siya sa akin. Tapos ngumiti lang siya at bumangon na din.
Kaya lang pagbangon ni Santino, may naka-flag ceremony talaga. Alam niyo na kung ano yun. Ang sundalong nagtatago sa likod ng gray na short niya. Tayong-tayo sa flag ceremony. Napapaisip tuloy ako kung gaano ba kalaki yun. At eto, pagdaan ni Santino sa tabi ko, nagulat ako sa ginawa niya. Kasi naman, kinurot niya yung isang utong ko. Hindi naman yung masakit na kurot. Yung parang nilandi niya lang. Tapos sabi ko, "Uy, ano ba? Bastos." At sumagot pa si Santino ng ganito, "Ang bastos kapag dinede yan." Ewan ko ba. Pero natatawa na lang ako. Pero gusto ko yung pagkurot niya sa utong ko. Basta nagustuhan ko. Kaya ito, nagbihis na ako. At lumabas na ako ng silid at eto na siya sa kusina nagtitimpla ng kape. Kian, magkape na tayo. Doon tayo sa may punso. Kaya ito, pupunta na kami doon. Bit-bit ko yung maliit na upuan at yung maliit na lamesa. Habang si Santino, bit-bit niya yung kape at yung pandesal na malamig na. Makulimlim ang panahon at matatanaw mo sa malayo na umuulan sa ibang lugar. Santino, nasaan ang tatay at nanay mo? Nasa bayan sila, Kian. Sabi pala ni tatay, sumunod daw tayo doon at doon na tayo kumain. O nga pala. Fiesta nga pala sa bayan ngayon. Pero Santino, alam mo kagabi, nag-enjoy talaga ako. Mamaya mas masaya sa bayan. Mas mag-e-enjoy ka, Kian. Kasi may mga musiko, tapos may mga ati-atihan, yung mga nabuga ng apoy. Tapos madami tayong pupuntahan na kakainan nating lahat. Na-excite tuloy ako sa mga sinasabi ni Santino. Ngayon ko lang kasi nararanasan yung mga ganito. Lalo na yung mga gabing pinaglalaroan niya ang utong ko. Ewan ko ba, pero parang dun sa bagay na yun ako mas nasasabik. Kaya ito, matapos makapagkape, naligo na siya at nagbihis na. At nakaporma. Samantalang ako, nakatsinelas at short lang. Pero si Santino, nakasapatos pa. Kian, sigurado ka ba na hindi ka na magbibihis? Oo, Santino. Parang uulan kasi. Okay, tara na. Wika ni Santino. Kaya naman ito, sumakay na ulit kami sa motor at patungo na ulit kami sa bayan. Pagpasok pa lang sa bayan, magugutom ka na talaga. Nakakaamoy na ako ng mga masarap na amoy. Tapos, amoy usok mula sa panggatong. At napakaingay sa bayan. Kabi-kabila ang mga bidyoke. Tapos may nakasalubong kaming musiko. At yung mga bumubuga ng apoy, nakasalubong din namin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero nagugutom na ako. Kaya ito, nung makarating kami sa isang bahay, ayun, nakita ko doon ang tatay at nanay ni Santino. At eto, pagdating namin, nakangiti lang ako. Puro kababaihan ang nasa harap ng bahay at ang tsismisan ng ganap.
Aba, ito ba yung nakikipamuhay sa inyo? Ay napakagwapong bata. Iho, may nobya ka na baga? Kasi kung wala ihahanay ko dito ang mga kadalagahan para makilala mo. Hindi ko tuloy alam ang isasagot ko. Basta nakangiti lang ako. Kaya lang, nagsalita si Santino. Tita, 2 ng anak niyan, parehong panganay. Nagulat ako sa sinabi ni Santino. Pero mas nagulat ako sa sinabi ng tita niya. Ay aba, ay kung ako'y dalaga. Kahit maanakan lang din talaga ako, basta ganyang kagwapo ang ama, ay ibubuka ko talaga kaagad ang perlas ng silangan. At ayun, nagtawanan silang lahat. Ay nako, kaya ito, kinurot ko sa likod si Santino kasi naman, sabihin ba namang 2 na yung anak ko? Ay nako.